Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong tungkol sa 21 days conditioning. Kailangan ba talaga mag-pre-con tayo? Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay J. Anacion, Arlinda Suyat, Atoy Katampatan, Pedrito de los Santos, Philip Gabisan, Divine Mercy Dampas. Kababayan pala natin to, taga-Tagbilaran. Itong si Rodel Medildia, Eric Kakanog, itong Christopher Sina na hindi pa kinuha yung manok niya. Madisgrasya pa ako. Kay Mio Preng na sinasabihan ako ng amin. Ako pre, hindi kinasyon matuloy yung golden boy mo. At saka itong taga Cotabato po na nagpasyatot sa atin na GMD Backyard ba yun? Nakalimutan ko po, Cotabato. Mga kaibigan ay sabihin ko muna ito kasi may mga kaibigan, may gusto sana mag-avail sa ating pahulugan po kasi sabi niya ano daw, yung gusto niya yung Golden Boy 5K tinatawaran niya mga kaibigan kasi yung Golden Boy 5K natin ay 2.5 po. Tinatawaran niya na 2,000 na lang daw. Alam niyo po mga kaibigan, alam niyo po itong sa lahat ng nagpahulugan mga kaibigan, siguro sa akin lang ang pinakamura mga kaibigan kasi nakita ko dyan sa mga breeder vlogger ay ano po, 8,000, 10,000. Sa atin mga kaibigan, ay talagang napakamura po, 2.5 lang. At saka sa akin naman, itong mga ginagamit natin ay talagang nakuha din natin sa mga big time farm mga kaibigan. Kaya sa atin ay legit din. Napakamura na nun mga kaibigan, 2,000 po. Naku, sa akin ay 2.5 lang mga kaibigan. Sa ibang vlogger yung nakuha kong napakaliit yung 2 months old do dati kay Irwax, nakuha ko yun ay 3.5 plus shipping mga kaibigan. Aabot pa ng 5K po, mahal. Ngayon nagplano sana ako doon kay Irwax, kuha ko ng 5K mga kaibigan. Pero naku, napakamahal po, abot ng 15,000 mga kaibigan. Yung babae niya ay abot ng siguro mga 8 o 10, ganun. Napakamahal mga kaibigan, kaya sa atin naman sana ay intindihin nyo rin ako mga kaibigan kasi ito namang pagmamanok ko, lalo na pag may mga palpak ka ay talagang ikaw managot doon mga kaibigan. Kaya sa akin bilang nagpahulugan po, tayo po ay honest naman, hindi natin pwedeng hindi tayo mag-honest dito kasi nakasalala yung pangalan natin dito. Kaya sa akin po ay ay talagang mga kaibigan, yung tayo lang ang ang magkaintindihan dito kasi tayo naman mga sa bungiro. Sa akin naman mga kaibigan, kung hindi mag-abil, okay lang naman po. Tayo naman hindi namimilit dito, sa atin ay yung gusto lang po. Sa atin dito ay may may line tayo mga kaibigan, dito lang tayo. Hindi na natin pa paramihin pa yung kuha sa atin naman, makabigay tayo ng maayos ng mga manok po. Kaya sa atin dito, mag-intindihan lang tayo mga kaibigan. Kaya sa akin naman, kung hindi mag-abil, okay lang yun. Hindi naman tayo namimilit po dito. Sa atin lang ay gusto ko mag-honest lang tayo mga kaibigan. Kasi tayo may honest, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-honest po. Kasi itong pag-alaga ng manok mga kaibigan, mga sisyo ay hindi basta-basta po. Hindi biro mga kaibigan. Kaya ang sa atin dito yung seryoso lang at saka talagang yung seryoso sa maghulog, yung seryoso na magmamanok talaga kasi dito mga kaibigan, pag ako magpalpak dito ay talagang mahirap po. Kaya itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong pre-con mga kaibigan. Kailangan ba talaga mag-pre-con sa 21 days conditioning? Sa akin po mga kaibigan, itong pre-con po ay inihanda mo ang manok mo, mag-pre-con ka kasi lalo na pag bigatin yung labanan, lalo na pag medyo pustahan mo talaga yung manok mo. Sa akin mga kaibigan, talaga mag-pre-con po tayo para kasi ang gamit ng pre-con po ay itong sanayin mo ang manok mo sa mental conditioning, katulad ng yung sanayin mo sa kulay ng manok, sanayin mo sa ingay ng loob ng sabungan, mag-record ka ng para masanay sila. Yun ay tinatawag na mental conditioning mga kaibigan. Yung iba na ay isanay yung manok na ipasok ay ilagay sa karton para pagdating sa araw ng laban ay hindi naman ibago po. Pero sa atin naman pag tayo ay talagang
mahilig sa sabong, mga kaibigan, ay talagang wala nang pre-con, mga kaibigan. Di ba may 7 days conditioning, wala pang pre-con yun. Ay, depende lang yun sa may-ari ng manok, mga kaibigan. Sa akin po, pag medyo talagang paghandaan natin yung malakihang laban ba o pustahan mo ba ng medyo malaki, talagang mag-pre-con tayo po kasi ang pira, mga kaibigan, ay mahirap kitain po. Kaya sa atin bilang magmamanok po ay talagang sa atin naman, pwede naman di mag-pre-con eh. Mayroon naman demonstriber dyan. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya sa atin po, itong pre-con, napaka-importante po ito pag ang mag-entry ka sa mga big time na labanan po, katulad ng mga derby, ay talagang mag-pre-con ka dyan. Pero kung pwede nga mag-pre-con, mga kaibigan, sa ano, yung mga 3 wins, ganon, pre-con ka, lalo na pag yung manok mo ay talagang pustahan mo talaga, ay kailangan mag-pre-con ka, mga kaibigan. Pero kung sa mga ulutan lang, kahit sa mga ulutan nga, mga kaibigan, mas advantage yung mag-pre-con ka kasi yung manok mo ay talagang mahirap patayin po. At saka kung sa atin naman, kung mag 7 days conditioning ka lang, kung talagang kasiyahan lang yung sa'yo, mga kaibigan, huwag mong pustahan ng malaki po, okay lang naman yun. Ay talagang ano lang, enjoyment lang ba, mga kaibigan. Kaya yun lang sa atin po, sa ating pahulugan, mga kaibigan, ay continuous pa rin. Kung sino man yung nag-avail, tatlo pa rin ang bakante ng ano po, Golden Boy 5K, mga kaibigan. Yung straight Golden Boy ay pwede pa po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.